Binubusisi ng mga otoridad ang mga ebidensya na inaasahang tutulong para maresolba ang pagpaslang sa modelong si Julie Ann Rodelas. Gamit ang makabagong teknolohiya, natagpuan kanina ang ilang bakas ng dugo sa sasakyang ginamit umano sa pagdukot sa biktima. Inilabas na rin ng pulis ang artist sketch ng dalawa pang pinaghahanap na suspect. Nakatutok si Salima Refran. Isinailalim sa forensic exam ng Soko ang Black Montero na sinasabing ginamit sa pagdukot at pagpatay sa modelong si Julie Ann Rodelas. Nag-spray sila ng luminol, isang uri ng kemikal na magre-react kapag napasama sa mga bakas ng dugo ng tao. Tanging sa dugo lang ng tao ito magliliwanag kapag nasa ilalim ng ultraviolet light kahit pa ilang beses itong linisan. Yung dugo ng tao sa madilim na lugar, pag tinamaan po ng chemicals na lumiliwanag po ito. Kagabi po, in-applyan na po ito ng chemicals na ginagamit sa yung luminol examination na sinasabi. May nakita na nga po. Ang nakitang mga bakas sa may pinto at mating ng kanang likod na bahagi ng sasakyan. Paniwala ng pulisya, dito binaril si Julie Ann bago itapon sa Cubao. Nag-spray din ng Soko ng super glue para makahanap ng latent print o bahagi ng finger o handprints na maaaring konekta sa mga suspect o biktima. Inalabas na rin ng pulisya ang autopsy report sa biktima. 4 na tama ng balang tinamo nito. Isang balang pumasok sa may kaliwang sentido na pumasok sa kanyang utak bago tumama sa likod na bahagi ng bungo. Isa pang balang pumasok sa kaliwang pisngi at lumabas sa kaliwang bahagi ng liig. May tama rin siya ng bala sa kanang hita at umakyat sa pantog bago bahagyang tamaan ng kaliwang balakang. Isa pang balang tumama at lumabas sa kaliwang braso. Hindi naman matiyak kung nagahasa nga ang biktima na una nang sinabi ng suspect na si Jaymar Waraji. There's presence of deep-healed lacerations. Of course, yung technical examination ng Soko natin, that is what we want to complete the information relative to the rape. And although wala po siyang nakitang panggagahasa, pero may indication po na yung babae ginahasas dahil po sa mga salita na parang ayaw ko. Wag po. Inalabas na rin ng artist sketch ng dalawang hinahanap na suspect na sina Efren Talib at alias Aldos na umano'y humalay at bumaril kay Julie Ann. Si alias Aldos, nasa 27 years old, kayumanggi ang balat, payat, maitim ang buhok at may taas na 5'7". Si Efren Talib, nasa 25 to 27 years old, maputi, katamtaman ng katawan, maitim ang buhok at may taas na 5'5 hanggang 5'6". Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.